Kung mababasa man ito ng kahit sino, sana maintindihan ninyo. Hindi ito katang-isip. Ito ang kwento ng pangarap ng laban at ng sakit na hindi ko inakala na kakaharapin ko sa dagat. Diary ko ito. At ito na lang ang naging saksi sa lahat ng hindi ko masabi. Tech cadet ako noon. Bagong graduate. Sa maliit na baryo lang ako lumaki, kung saan ang pagiging seaman ang pinakamatayog na pangarap. Kada may balikbayan galing barko, dala nila ang pinakamalalaking kahon ng pasalubong. Minsan Nike shoes, minsan imported chocolates. Bata pa lang ako, tinitingnan ko sila bilang bayani. At sa tuwing magtatanong ang guro sa klase kung ano ang gusto kong maging paglaki, isa lang ang sagot ko, seaman po. Hindi dahil gusto kong mag-abroad lang, kundi dahil gusto kong matulungan ang pamilya ko. Si Itay may sakit na diabetes. Si Inay tindera ng gulay. 2 lang kaming magkapatid at ako ang panganay. Maraming gabi na ang ulam lang namin ay asin at kanin, o minsan tuyo na pinaghahatian naming 3. Pero sabi ko sa sarili ko, balang araw mababago ko ang takbo ng buhay namin. Kaya nang tawagan ako ng agency isang araw, "Cadet, may barko ka na. Handa ka na ba?" Para akong tinusok ng kuryente. Hindi ko alam kung iiyak ba ako or tatawa. Pagdating ng araw ng alis, si nanay umiiyak habang yakap ako. "Mag-ingat ka, anak. Huwag mong kalimutan ang dasal." Si tatay naman pilit pang kumaway kahit mahina na ang katawan. "Kaya mo yan. Para ito sa pangarap natin." Sa unang yung pagkakataon. Nasilayan ko ang barko na. Sasakyan ko. Malaki, mabigat. Parang higanting bakal na nakalutang sa dagat. Para siyang isang bagong mundo na sasalubong sa akin. Hindi ko alam. Doon pala magsisimula ang kwento ng diary kong ito. Unang tapak ko sa barko, ramdam ko agad ang kakaibang mundo. Ang amoy ng langis, ang halakhak ng mga crew, ang hampas ng alon sa katawan ng barko. "Cadet ka, di ba?" "Ako si Kuya Ronnie AB dito," bati ng isang Pinoy. "Huwag kang kabahan. Lahat kami dinaanan din yan." Nakangiti ako pero totoo, kabado ako. Ang dami kong hindi alam. Sa unang araw pa lang, halos hindi ako makatulog. Homesick, na-miss ko agad ang simpleng almusal ng nanay ko at ang maliliit na kwento ng kapitbahay sa kanto. Pero habang tumatagal, natuto akong makibagay. Ang ilan sa mga crew, parang kuya at tatay na rin. Tinuruan nila akong mag-splice ng lubid, maglinis ng deck, at magbantay sa bridge. Sa tuwing nahihirapan ako, tinatapik nila ako sa balikat. "Relax ka lang, cadet." Lahat ng seaman dumaan dito. Doon ko naramdaman, oo, totoo pala ang pangarap ko. Kahit mahirap, kaya ko. Kahit malayo sa pamilya, may bago akong pamilya sa barko. Pero hindi lahat pala ganon. May isang opisyal sa barko, ang chief mate. Matagal na raw siya sa kumpanya, at sabi ng iba, malakas ang kapit. Sa umpisa, biro-biro lang siya. "Gwapo ka, cadet," sabi niya minsan habang nagkakape kami. "Bagay ka sa akin." Halakhak ang kasunod, kaya iniisip kong biro lang. Pero habang lumilipas ang araw, nagiging kakaiba na. Minsan bigla na lang niya akong hahawakan sa balikat. Minsan naman hihimasin ang batok ko. "Relax ka lang, cadet," bulong niya. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Sabi ko sa sarili ko, huwag na lang pansinin. Ayokong masira ang evaluation ko. Ayokong mawala ng barko. Kaya nagtiis ako. Pero ang biro naging bangungot. Isang gabi, pinatawag niya ako sa cabin niya. Lasing siya. Sinara ang pinto. At doon nangyari ang hindi ko na kayang idetalye. Ang alam ko lang, umiiyak ako. Walang makakarinig. Wala akong matatakbuhan. At sa huli, iniwan niya akong nakahandusay at tinakot. Walang makakaalam nito. Manahimik ka kung ayaw mong masira. Kinabukasan, nagkape pa rin ako sa bridge. Siya ang unang ngumiti sa akin at sinabing, "Magaling kang cadet." Para bang wala lang nangyari. At doon nagsimula ang pinakamabigat na kabanata ng buhay ko. Lumipas ang mga linggo, pero parang paulit-ulit ang bangungot. Sa bawat hampas ng alon, pakiramdam ko ako'y binabalikan ng takot kagabi. Wala akong masabihan. Lahat abala, lahat pagod. Kapag nagbiro siya sa harap ng iba, hindi nila alam ang nasa likod nun. At ako, natutong ngumiti kahit nawasak na ang loob. Minsan, sa gitna ng night watch, nagsusulat ako sa maliit na notebook. Doon ko lang nailalabas ang bigat. Diary.
Ito na lang ang nakakausap ko. Lord, sulat ko minsan, bakit ganito? Hindi ba't pangarap ko lang naman ay makatulong sa pamilya? Bakit kailangang may ganito? Sa tuwing naglalabas ako ng sakit sa papel, pakiramdam ko gumagaan kahit kaunti. Pero kinabukasan babalik ulit ang takot. Hanggang dumating ang araw ng uwian. Sa Pilipinas, sinalubong ako ng pamilya. Masaya sila. Akala nila okay ako. Ayos ba ang sakay, anak? Tanong ni nanay. Oo, nay. Ayos lang, sagot ko, pilit ng ngiti. Pero sa bawat gabi sa sariling kwarto, umiiyak ako. Ayokong bumalik sa barko, pero kailangan. Ayokong masira ang pangarap, pero takot na takot ako. Wala akong masabi. Hanggang ngayon, lihim ko pa rin. At itong diary na ito, ang tanging saksi. Diary ng Cadet. Isang pangarap na naging bangungot. Pero alam ko, hindi ako nag-iisa. Kung may makabasa nito, sana may magbago. Sana seryosohin ang mga kumpanya. Sana mas marinig ang boses naming maliliit na marino. At sa mga nangangarap palang sumampa, mag-ingat kayo. Hindi lahat masaya. Hindi lahat ligtas. Pero huwag mawala ng pag-asa. May liwanag pa rin sa dulo ng dagat. Pagbalik ko sa Pilipinas, akala ng lahat masaya ako. Ang galing ng anak ko, siman na! Wika ni nanay habang may dalang pancit sa hapag. Si tatay naman kahit hinihingal na, ngumiti at pinagmamasdan ako na parang ako ang pinakamalaking biyaya sa kanila. Pero sa loob ko, may mabigat na sugat na hindi nila alam. Pinilit kong ngumiti. Pinilit kong magkwento ng masasayang bagay sa barko tungkol sa mga kasama kong mababait, sa malalaking dagat na dinaanan namin, at sa mga lugar na hindi ko inakalang makikita ko. Pero hindi ko masabi ang totoo. Tuwing gabi, tahimik akong nagkukulong sa kwarto. Binubuksan ko ang maliit na notebook at doon ko sinusulat lahat. Lord, gusto ko lang namang matupad ang pangarap ko. Pero bakit parang ninanakaw nito ang sarili kong pagkatao? Hanggang isang araw, habang nagbabasa ako sa cellphone, may lumabas na balita. Isang kadete nagsalita laban sa pang-aabuso sa barko. Binasa ko ang buong artikulo. Sa bawat linya para akong nakatingin sa salamin. Ang mga salitang takot, panggarap at pang-abuso. Tumama ng diretso sa puso ko. Doon ko naramdaman hindi pala ako nag-iisa. Kaya't sa sumunod na pahina ng aking diary, isinulat ko, hindi ko kayang itago habang buhay. Kung may iba na nakapagsalita, kaya ko rin. Hindi lang ito laban ko. Laban ito ng bawat kabataang gustong maging seaman, pero natatakot na. May kapalit ang pangarap. Hindi naging madali. Maraming gabi ang duda, takot at kaba. Pero dumating ang araw na huminga ako ng malalim at kinausap si nanay. Nay, may kailangan akong ikwento. At doon, sa gitna ng maliit naming sala, bumuhos ang luha ko. Unay hindi siya makapagsalita. Hanggang sa niyakap niya ako ng mahigpit. Anak, sana sinabi mo agad. Hindi mo kailangang itago lahat ng sakit. Si tatay naman, kahit mahina, pinisil ang kamay ko. Hindi nasusukat ng barko ang pagkatao mo. Hindi nasisira ang pangarap dahil lang sa ginawa ng iba. Tandaan mo, anak, hindi mo kasalanan. Doon ako unang nakaramdam ng ginhawa. Doon ako unang nakaramdam ng lakas. Ngayon, habang isinusulat ko ang huling pahina ng diary na ito, malinaw na sa akin ang lahat. Oo, pangarap kong maging seaman. Pero higit pa roon, pangarap kong maging matatag, maging tinig ng mga kagaya kong nananahimik. Hindi ko alam kung anong barko ang muli kong sasakyan. Hindi ko alam kung gaano karami pang alon ang haharapin ko. Pero ang sigurado, dala ko na ngayon hindi lang ang pangarap ng pamilya ko, kundi pati ang tapang na tumayo. At ang boses na magsasabing, ako ay cadet, ako ay seaman. At higit sa lahat, ako ay tao na may karapatan, may dignidad at may tapang na ipaglaban ang sarili. Ngayon, habang isinusulat ko ang huling pahina ng diary na ito, malinaw na sa akin ang lahat. Oo, pangarap kong maging seaman. Pero higit pa roon, pangarap kong maging matatag. Para sa sarili ko, para sa pamilya ko, at para sa lahat ng kagaya kong natutong manahimik kahit hindi dapat. Hindi ko alam kung anong barko ang muli kong sasakyan. Hindi ko alam kung gaano karami pang unos ang sasalubong sa akin sa gitna ng dagat. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako ang cadet.
na minsan nilang tinakot at pinatahimik. Ngayon ako na ang kadet na marunong lumaban. At kapag dumating ang oras na muli akong tumapak sa barko, hindi na lang ako basta-bastang kadet. Ako na ang magiging opisyal. At sa pagkakataong iyon, sisiguraduhin kong walang ibang kabataan ang dadaan sa parehong bangungot na pinagdaanan ko. Kasi ang dagat, oo, mapanganib. Pero mas mapanganib kung wala kang tapang